Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako na po yung kapamilya, Abilene Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Global sa DFC, the Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, masakit ba ang iyong katawan at kasukasuan? Yung bang para bang yung bahay parang butika na sa dami ng gamot. Good news, mamaya pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat gawin para maiwasang magkasakit at magkaroon ng malusog na pangangatawan. Sa ating episode na Tips for Healthy Living! Pag-uusapan din natin how to cope up with loneliness o yung kalungkutan. Yan. Pero bago ang lahat ng yan, muli po, bigyan nyo kami ng pagkakataong pasalamatan kay lahat sa patuloy na pagsubaybay sa tulong ko pa sa Global. At syempre, shout out to Jill and Joe Cabrera. Na-meet ko yan sa Pasnas, Pasadena, and of course, Tito Gimo, Tita Terry Moreno, for always watching, and also Sam Yalong and my mommy Lina Heronca. Happy viewing! We're celebrating the birthdays of two special people in my life. The birthday of my husband, Vic Happy Garcia. birthday to me! Yan. And of course, our son, Isaiah Garcia. Alam niyo bang sabay? Sabay yung birthday ng dalawang yan. Kaya sabi ko ngayon, regalo ko sa kanya si Isaiah. Vic, I bless you, I bless you, I bless you. And may you live to blow 100 candles, as we like to say here in the Simpewa household. Godspeed, Godspeed, Godspeed. I love you and I'll see you soon. Bye-bye. Hello, Vic. This is your friend and your sister in Christ, Karen, and I want to greet you a happy birthday all the way here from rainy Manila. Vic, you've always been a spiritual inspiration to me. You are a spiritual tower, and I think you are one person that really lives his life to fulfill the purpose of Jesus Christ on earth. Please know that you have changed many lives, including my own, and I do hope to see you soon. I love you and Evelyn very much. Happy birthday and take care. Happy birthday, Vic. And I know that like me, you are 60 bleep years old. But you know what? You are ageless in heart and mind. And you remind me of the people described in Psalm 92 verses 13 to 14, which goes, they are planted in the house of the Lord. They flourish in the courts of our God. They still bear fruit in old age. They are ever full of sap and green. That's you, Vic. That's so you. And I pray for many, many more years of this kind of fruitfulness in the Lord. Happy, happy birthday. We love you. And happy birthday, Dad! Hello! Happy birthday, Brother Vic! Happy birthday nga. Happy and blessed birthday po sa inyo. Happy birthday, Dad and Isaiah! Happy birthday, Vic! Happy birthday, Vic! Happy birthday. Happy birthday, Vic! Hi, Vic. Happy birthday. Go. Happy birthday to the Father and Son tandem, Sir Vic and Isaiah Garcia! To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, dear Vic. Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Hatid sa inyo ng Earth Baby dahil paniniwala po namin mas maganda pag healthy ang ginagamit sa iyong katawan. Okay, tandaan nyo po, ang buhay, one idea can change your life. Or in this case po, one story can change your life. Ayan po ang ating Tulong Pampagana story ay tungkol ito sa bulag na pag-ibig. Ayan, malamang may alam ko yan ang bulag na pag-ibig. Ano kaya itong bulag na pag-ibig? Ito po. Ayan, alam nyo ba, there was a blind girl who hated herself because she's blind. Siyempre, medyo Oo. mahirap na sitwasyon Oo, niya. walang paningin at syempre bulag. So, galit po siya. She hated everyone except yung kanyang loving na boyfriend. Yeah. Diba? Mahal na mahal niya to. And he's always there for her. Laging nandyan sa oras ng pangangailangan. Sabi niya, if she could only see the world. Kung makikita niya lang daw ang mundo, pakakasalan niya na yung boyfriend niya. So, isang araw, someone donated a pair of eyes to her and then she can see everything. Including her boyfriend. Ito nangyari ka pamilya.
her boyfriend asked her, "Now that you can see the world, will you marry me?" No. Alam niyo po, na-shock po yung babae. She was shocked when she saw that her boyfriend is blind too. Bulag din pala. And refused to marry him. Alam mo, her boyfriend walked away, umiiyak po, and later po wrote a letter to her saying, "Just take care of my eyes, my dear." Lungkot pong kwento. Ay, Pero siguro, nag-donate pala yung Boyfriend. lalaki pala, hindi bulag. No? dinate niya yung mata niya doon sa girlfriend niyang bulag para makakita. Yes. Ang problema nga po, nung nakakita na yung girlfriend, ayaw niya nang pakasalan yung boyfriend kasi bulag pala yung boyfriend. Yung pala, kaya pala na bulag, binigay sa girl. Siguro tanong niya, sino na matututunan natin sa kwentong ito? Number 1. Love is not love until you give it away. Yun po yung lalaki. Na tunay na mahal niya yung babae niya kahit bulag, binigay niya po yung kanyang mata. Siguro, ano po yung application nito sa buhay? Tayong mga tatay, mga nanay, mga magulang, di ba? Mahal natin mga anak natin. Kaya, ang dami po natin ibinigay sa kanila. At sa mga mag-asawa, kung talagang tunay niyo mahal ang asawa niyo, kailangan kayo magbigay. Correct. Hindi palaging normal ang reklamo natin. Wala ako nito. Hindi niya binigay ito. Hindi niya binigay ito. Itong tanong, mahal mo ba talaga siya? Dapat ikaw ang magbigay. Kaya nga, di ba, ang Diyos di ba? God so loved the world that He gave His one and only Son. Kaya kung, Binigay niya. kaya kung para talagang sa atin. gusto niyo po talagang mapatunayan kayo nagmamahal, ano ba yung binigay niyo sa mga taong mahal niyo na tunay na paganda ng buhay nila? Kasi po, kung minsan ang concern lang natin, ano yung binibigay nila? If we just stop in asking what they can give to you and continue asking what we can give to To them, them. what a world it would be. Number 2, love is not what you say. Love is what you do. Yep. Yan po isang bagay na kami po nagko-conduct po kami ng marriage counseling at marriage seminar. Kung meron po isang phrase na palagi sinasabi nagmamahalan ay I love you. Promise po, halos lahat ng mag-boyfriend, mag-girlfriend, mag-asawa, nabanggit na yung salitang I love you. Kaya lang po, kung minsan, yung I love you po, hindi po nasusuklian ng gawa. Hindi nagmamatch. Opo, hindi po nagmamatch yung sinasabi sa ginagawa. Dahil kung talagang mahal mo yung taong yun, may gagawin ka para sa taong tunay na mahal. Correct. Kung kailangan nyo maintindihan na, dapat mag-match po yun. At tandaan nyo po ito, kanina pinag-usapan natin, maraming relasyon nasisira. Bakit? Hinihintay po natin yung gagawin ng iba para sa atin. Tandaan nyo po, ikaw ang nagsabi ng I love you. So meaning, hindi po yung asawa nyo, spouse nyo, ang may gagawin. Ikaw. Ang tanong, ano na ang ginawa mo para sa asawa mo para maramdaman niya tunay? And na that mahal mo siya? leads us to number 3. No? Lesson number 3. Stop saying I love you if you don't know what it means. Yeah. Sabi ng I love you, hindi mo naman alam yung definition. Totoo Ano po. ba ang love? Totoo po, marami po sa atin, I love you na, I love you, I love you. Ano ba yung sabihin lang? Hindi nga nila maintindihan. So, kung talagang gusto mong malaman ang ibig sabihin ng I love you, mahal kita, kailangan maintindihan nyo, ano ba ang ginagawa ng isang tao kung siya ang nagmamahal? Yes. Baka pagkatapos nito, marami sa inyo hindi na magsabi ng I love you. So, ano daw ang ibig sabihin ng I love you? Alam mo, sabi po ng 1 Corinthians 13, love is patient. Yan ang love. Love is kind. Yan. It does not envy. Yan. It does not boast. Hindi daw pwede mayabang. It is not proud. Yan. It does not dishonor others. Yan, mga babae, huwag niyo daw dinidishonor si lalaki. It is not self-seeking. Naku, hindi daw makasarili. Oo, yung Iniisip niya lang yung egocentric. sarili niya. Correct. It is not easily angered. Ayan, hindi madaling magalit, mga lalaki. Bawas-bawasan ng galit. Hindi madaling uminit ang ulo. It keeps no record of wrongs. Ayan, mga babae. Kalimutan, mga babae daw po, hindi lang po hysterical yan. Historical pa yan. Oh, may Panagkama. lalaki rin gano'n. Oo, pero kadalasan, babae. Diba? Ibig sabihin, pa nagkamali, babalikan na po lahat ng kasalanan. So, hindi daw po yun ang lahat. Nagbibilang, hindi daw ganon. Love does not delight in evil but rejoices with truth. Ito pa, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Yan daw Yan ang ang love. tunay na love. Tanong ngayon, sasabihin niyo pa bang I love you? Kasi kung sasabihin niyo salitang I love you, dapat you must be willing to do
yung mga pinag-usapan natin. Yeah. Yung sinabi po ni Ma'am Evelyn. Kung hindi nyo po kayang sabihin nyo, huwag nyo munang sabihin. Baka it's not yet true love. It's not yet tama. Sorry. Bayro, kung kasal na kayo. At hindi mo magawa to, kulang ngayong pag-ibig. So ano po gagawin? Humingi po tayo ng tulong sa Diyos ng pag-ibig. Lord, mahal ko po asawa ko, pero hindi ko nagagawin dapat kung gawin. Tulungan niyo po ako mamahal ang asawa ko sa pamamaraan gusto niyong gawin ko. Sa mga bagay na hindi ko kaya, pero tulungan niyo po. Lesson number 4. Di ba lagi natin nadidinig sa mga fairy tale? Ito, ang ganda po nito. Di ba sa fairy tale, and they live happily ever after. Di ba? Tandaan niyo po, true love doesn't have a happy ending. Because true love does not end. Totoo po yan. Kadalasan po kasi, pag nag-true love ka, gusto mo daw happy ending. Hindi po lahat ng true love happy ending. Alam niyo po, pelikula. Hindi po lahat. Pero pag pelikula, happy ending palagi. Sa totoong buhay po, hindi. Pero alam niyo po ba, kung tunay ka nagmamahal, your love will not end. In spite and despite sa mga pagkakamali ng mga taong minamahal. Kaya nakikita mo yun sa mga magulang. Mm-mm. Diba? Nanay, tatay, yung pagmamahal at pag-ibig. At sana sa mga mag-asawa, ganun nyo rin po. Pag sinabi nyo, I love you, huwag nyo pabayaan yung mga pangyayari sa inyong kapaligiran. Tumigil, at tumapos sa pag-ibig na pinangako nyo sa tao. At dahil may nagmamahal na immigration lawyer sa inyo, meron kaming announcement kung naghahanap po kayo ng outstanding and trusted immigration lawyer with expertise and compassion. Tumawag lang sa 747-214-7474 or For free consultation, ibig sabihin, sir, pag tumawag na ba kami niya, may bayad na, wala pa. Pag tawag nyo, consultation mo na, papaliwanag sa inyo, bago kayo magbayad. Unlike, may kilala ko ibang lawyer, tawag pa lang, may bayad na. Okay, email po sa tulongkopasamo@gmail.com yung issues nyo at papadala po namin kay attorney para mapag-usapan nyo yung tunay na problema. At pwede rin kayo mag-email sa tulongkopasamoglobal@gmail.com. At sa mga naghahanap naman ng immigration medical exam at mag-fill up ng Form I-693 completion, bisitahin nyo lang po ang Atala Medical Group at 557 North Maclay, San Fernando, California. O tawagan ng numerong 818-639-0209. By the way, hindi lang po sa immigration, maski po sa normal, common, general health concern, naghanap po kayo ng mga pediatrician, doktor, dentista. Lapitan nyo sila, ang babait po ng tao. Or mag-email po sa tulongkopasamoglobal@gmail.com. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Global. Huwag bibitiw. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefits Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga besh, may spare tire na ba ang kotse mo? Naku, make sure meron ka before you travel ha. Alam niyo ba na ang life insurance with living benefits ay parang spare tire sa likod ng kotse? Hindi mo ito napapansin, pero kapag dumating ang emergency, sobrang halaga nito. Sa biyahe ng buhay, hindi natin alam kung kailan tayo mabubutasan ng gulong or encounter flat tire, like critical illness, accident that affects your income. At kung wala kang spare tire, pwede kang ma-stuck sa daan, magka-stress at mahirapang makabangon. Pero kung may life insurance ka with living benefits, sigurado kang may mahuhugot sa oras ng pangangailangan. Para saan ang living benefits spare tire mo? Financial protection. Kapag dumating ang emergencies, may backup plan ka. Peace of mind. Nako, stress ang aabutin mo kung wala kang peace of mind. Mas maganda na may nakahandang tulong, di ba? Faster recovery. Mas mabilis kang makakabangon. Tandaan, hindi mo inaasahang mabutas ang gulong, pero hindi ibig sabihin na hindi ito pwedeng mangyari. Kaya ang magaling na driver, laging may spare tire. At ang matalinong tao, laging may financial protection. Kaya besh, kapag dumating ang emergency,
May spare tire ka ba? If not, now is the best time to prepare because life's journey is unpredictable. But with the right protection, you can keep moving forward no matter what happens. Ito po si Gina Christie na handang tumulong. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefit specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! Kaya for more information about Gina, mag-email lang sa tulongkapasmoglobal@gmail.com. Okay, dadako na tayo sa tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil continually gusto namin gumanda ang buhay nyo, continually magbibigay kami ng tips para tunay na gumanda ang inyong buhay. Hatid sa inyo ng Earth Baby, kaya bisitahin po ang Earth Baby sa kanilang website or Amazon. Simulan muna natin ang pampaganda ng buhay through our nuggets of inspiration through simple reminders with lasting impact. Hi everyone! Here's another simple reminders with lasting impact. You know what? Sometimes we focus on what we don't have rather than what we already have. Gratitude changes perspective. It reminds us that blessings are not always in big things. That's correct. Often they're found in the little moments we overlook. A simple smile from a loved one, a warm meal, or simply waking up today. When we move from complaining to being grateful, joy follows naturally. This is Erica Garcia and Evelyn Garcia reminding you to choose gratitude. And you'll notice you will feel lighter and brighter. Let's grow together, one reminder at a time. Simple Reminders, Lasting Impact. Ayan, again, please subscribe lang po sa Simple Reminders, Lasting Impact YouTube channel. Okay, pag-uusapan natin today ang isang napakagandang internet article. Ano yan? How to Cope with Loneliness Yan, by mga, Elizabeth Scott. Sa mga malungkot, nakilang po yung mga nanay, mga tatay, lolo at lola na walang dumadalaw sa inyo o kaya may problema kayo sa relasyon. Or minsan ng mga teenager din, ano? Oo, yung mga tipong akala mo ang bibigat ng problema nila. Naku, eto po ang pwede ninyong gawin. So if you're experiencing loneliness, there are some things you can do about it. So meron po kami mga strategies na pwede nyong gamitin sa isa. Pwedeng isa, dalawa, kung pwedeng lahat. Makakatulong po ito para mabawasan at lungkot at mapalitan ng tuwa at ng ligaya. Number 1, join a class or club. Yeah. Whether it's an art class, exercise class, book club, or mag-join po kayo ng mga class or club na automatically nag-expose sa inyo sa mga grupo ng tao who share at least one of your interests. Totoo po, normally isa sa mga dahilan ng kalungkutan is wala kang kasama. So pag nag-join ko po ng mga club, mga grupo, mga bagay na ganito, automatic may mga kasama na kayo, may kausap na kayo. So kung source ng loneliness nyo is being alone, so make sure you're not alone. The good news po, may mga asosasyon, grupo, pwede pang exercise club, Tai Chi club, YouTube, Zumba club. Ang dami pong pwedeng yung gawin. Book club, okay? At may mga tao, isa hindi na ako nakakali sa bahay. Meron pong mga online nito. Pwede po kayo mag-interact with other people kahit nasa bahay kayo, online, so may nakakausap kayo. And that's very good. Kami nga meron kaming meeting every Friday. It's all over the world. Online po yun. Online. So may nakakausap kami, nakaka-interact ka. Pwede ka magtanong, pwede ka magpa-prayer request. Ang dami pwede mo gawin. Join a group, whatever it is. Number 2, volunteer. Yeah. Alam niyo po kasi volunteering for a cause na pinaniniwalaan mo can provide the same benefits as taking a class or joining a club. Diba? So, may kilala ko si Pinky. Naku, hilig-hilig niya talaga mag-volunteer. So, kasabi niya nakaka-meet siya ng ibang tao and being a part of the group can create new experiences. Hindi lang yung experience, it create purpose. Nagkakaroon ka ng dahilan na, kahit pala ganito, marami kang problema mo. Nakakatulong ako. Kahit pa malungkot ako, nakakapagpasaya ako. Ito mangyayari yan. Malungkot ka, nakapagpasaya ka. Alam niyo mangyayari? Sasaya ka. So, yun po isa sa mga ganda po pag nagbo-volunteer kayo, tumulong sa mga taong kailangan ng tulong. Alam mo tawag niya dyan? Psychic income. O, paano yan? Paano yan? Psychic income daw, yung bang may nagbe-benefit ka dun sa psychological side mo, nagiging healthy. Kasi working with those who have less,
than you can help you feel a deeper sense of gratitude for what you have in your own life. Totoo po yan. When you help other people, you will realize na, ba't ba ako malungkot? Ang daming meron ako na wala siya. Yung pala ko yun. Just the realization na, I have something that I can help people. Ibig sabihin, I'm blessed. So I should be thankful. And when you're thankful, you'll be happy. Number 3, find support online. Yan. Diba, pwede ka maghanap ng mga tao with similar interests or joining pwedeng Facebook or meeting groups. Mag-ingat lang ha sa mga sasamahan. Tingnan mo mabuti, imbestigahan mo mabuti, and focus on your passion. Yan, napasan niyo po, pwede po kayo mag-online. Marami pong online groups, pwede niyo samahan, puntahan. But hindi niyo kailangan puntahan physically. Kaya nga online Ang ganda lang po na sa online, may makakausap kayo, may matatanungan nyo, may makaka-interact kayo, may matutulungan kayo even though you have no capability of leaving your home. Pwede po yan. Correct. Number 4, strengthen existing relationships. Kasi minsan, hanap ka ng hanap sa labas, nandun naman pala sa loob ng bahay, di ba? Why not yung pamilya mo or call your friends na kaibigan mo na? No, more often, go out with them and find other ways to enjoy your existing relationship and strengthen bonds. Yung nagmumukmo ka sa bahay, walang tumatawag sa'yo, walang kumakausap sa'yo, nag-birthday ka, di ka malang binati. Ito tanong, ikaw ba, bumabati ka doon sa mga tao may birthday, na tinatawagan mo ba sila? Kuminsan po kasi, hanap tayo na hanap ng tatawag sa atin. Alam niyo po, gusto niyo po matawag sa inyo? Tawagan niyo sila. Gusto mo bumati sa'yo? Batiin niyo sila. Ikaw ang magsimula, matutuwa sila. At pag natuwa sila, tatawagan ka nila. So pareho kayo matutuwa. You need to start doing something like that. Babalik sa'yo di ba? Kung parang echo lang yan Kung ano yung binigay mo, yun ang babalik sa'yo. Number 5, adopt a pet. Ayan! Alam niyo yung mga pet po, especially yung dogs, yung cats, nag-o-offer po yan ng maraming benefits. And preventing loneliness is one of them. So, hindi mo kailangan bumili. Pwede ka mag-rescue Merong rescuing a pet. It combines the benefits of altruism and companionship. At nilalabanan nila yung loneliness in several ways. Tsaka yung mga pets, nagpo-provide to ng unconditional love, which can be great, no? Na parang solusyon sa Totoo po, may mga tao po talaga, halos wala nang kaibigan, wala nang kamag-anak, may kilala po kaming ganyan talaga. Ilan lang, dalawa lang sila magkapatid, namatay pa yung kapatid niya, wala naman siya anak, talaga. Kaibigan niya. So, having a pet will help you. Because ang ganda po ng pet, pwede mong kunin. Okay, at pag inalagaan mong mabuti, ang isang pet, babalik po sa iyo yun. Pero kung may kaibigan kayo, kaya lang kami siya, namimiss ko siya, wala siya dito. Kaya pwede mo yung pet. Okay, ibig sabihin po, my point is may matutulong po sa inyo itong mga bagay nito. May isa pang pet na pwede gawin. Huggy bag, naalala nyo na po yung huggy bag namin. Ito po yung huggy bag na pet. Pwede mong gawing pet, pwede mong yakapin, pwede mong kasama palagi. Ito kaya tawag niya huggy bag. Somebody, pwede mong i-hug pag kailangan mo ng correct. At ito pa, talk to strangers. Sabi nila, sabi ng nanay ko, don't talk to stranger. Kasi alam niyo po, research shows that doing so contributes to our social and emotional well-being. So alam nyo, kaya next time you grab a cup of coffee or see your neighbor or walk dyan sa daan, strike a conversation. You might just find a friend and feel happier afterwards. Ako, dun sa convention, paglalabas ako sa CR, nakakailang friends ako. Ngitian mo lang, kakausapin no. Pwede ba yung salita, don't talk to strangers, normally binibigay po yan sa mga bata. Tayo may edad na, may kakayanan na po tayong mamili kung sino yung kakausapin at hindi kakausapin. Number 1. Number 2, kung saan kakausapin. Kasi wag lang kayo kakausap na sa kalye, nagkaharap lang kayo. Hindi po. Coffee shop, safe place po yan. Sa mall, medyo safe po yan. Pero kung sa kalye at pagkakausapin, medyo delikado po yan. Start a conversation. Promise po, maganda po magiging resulta. Ito, practice. Number 7, practice self-care. Ano ibig sabihin? Kumain ng nutritious food, mag-exercise, get enough sleep. No, it will make you feel better in the long run. Number 8, keep busy. Yan! Normally po, kaya ka nalulungkot kasi wala kang ginagawa. Distract yourself from these feelings of loneliness and make a date with yourself. No? Do you have a hobby? Naku, mag-focus ka doon. You've always wanted to take up or home improvement project that's been lingering. Find something to do. Okay? Mababawasan ng read a book. Okay? Number 9. See a therapist. Yan, Kailangan na talaga. May mga pagkakataon talagang
kailangan mo na talaga tulong. It may be a good idea for you to seek psychologists, no, psychotherapy to help with feelings of loneliness, especially if you also feel other symptoms of depression. Kasi po napakaraming gustong tumulong sa inyo. Pero sa napakagandang therapy, connect with God. Yes. Read the Bible, you pray, listen to praise and worship music. Yes. Alam niyo po, pag ginawa niyo po yan, ang daming magandang magbabago. Yung kalungkutan niyo makakalitan ng kaligayahan. Sana marami tayong natutunan na i-apply natin sa ating buhay. Pero syempre, bago tayo mag-break, reminder lang. For those of you who are looking for someone to hug Yeah. or looking for a perfect gift this holiday season, get Huggy Bags now on Amazon and spread the love. May bag ka na, may kayakap ka pa. Ang pakaganda pong regalo po ito kasi pag iniwan niyo, parang feeling mo nila, kayakap mo sila. Yes. Panoorin natin ito. Did you know that everybody needs a hug? Everybody needs a bag, so everybody needs a Huggy Bag. Meet Huggy Bag by Unleash International USA. It features an adjustable strap for easy wear. Simply secure the connector, wear it around your neck, and adjust the strap. It has a discreet zipper pocket on its belly for your essential. This bag serves as a great travel companion, a comfortable travel pillow, and an ideal gift for all ages. May bag ka na, may kayakap ka pa. Remember, everybody needs a hug, everybody needs a bag, everybody needs a Huggy Bag. Ayan! So, wag kalimutan, Huggy Bag. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, Pag-uusapan natin kung ano-anong dapat gawin para maiwasan magkasakit at magkaroon ng malusog na pangatawan. magbabalik pa ang tulong ko pa sa Mo Global. Huwag bibili. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Mo Global. Vic Garcia po muli. At Avelyn Garcia. At Okay, syempre, kapamilya! May tanong ko sa iyo. Masakit ba ang iyong katawan at kasuka-suka? Yung tipong hirap na hirap ka ng Ano, pagising sa kumilos, umaga, ayan. Ang daming sakit ng katawan, yung pati nga daliri mo sakit. Daliri, sakit ang lahat. Oo. Yung para bang butika na ang iyong bahay dahil sa dami ng iyong iniinom na gamot. Oo, nahihirapan ka na nga makita. No, kasi parang ang dami-daming gamot na nakakalat, di mo na alam kung anong pupulutin mo. Nahihirapan ka na mga hanapin yung gamot ng para sa sakit mo. O kumisa naman, hindi ikaw ang may sakit. Yung bang nahihirapan ka na sa mga kapamilya mo. Lolo mo, lola mo, nanay mo, tatay mo, na madaming dinadamang sakit sa kanilang katawan. Di ba kumisa, anak yung nakakaramdam nito. Ito po good news. Sa araw na ito, pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat gawin para mabawasan ang sakit at magkaroon ng malusog na pangatawan sa inyo mismo o sa nanay, sa tatay, sa lolo at lolo niyo. Meron pong mga simpleng paraan at marami po dito libre, walang bayad, at pag ginawa lang po natin to, aayos ang ating pangangatawan. Promise po, kahit may edad na po kayo. Sa ating episode na Tips for Healthy Living. Ibig sabihin po, ito po yung naramdaman namin, na-experience namin. Lahat tandaan niyo po, kami po dalawa, nagkakaedad na rin po kami. May edad na rin po kami. Kaya po, naghanap po kami ng mga, ano ba yung mga pwede namin gawin para umayos sa aming pagkakatawan at malayo sa sakit. I-share po namin sa inyo ang mga natutunan namin. Makinig po kayo mabuti, baka ito yung matagal nyo nang hinihintay. Number 1, before you get out of bed, pray. Yan, isa po unang-una. Magdasal. Pagbangon, hindi ka pa nagbabangon, technology, before you get out. Hindi ka pa umaalis sa kama. Manalangin ka na. Ito pala yung ginagawa. Bago ko po umalis sa kama, sinisigurado kayo, put my hands together. Lord, gabayan niyo po ko sa araw na to. Tulungan niyo akong magawa yung dapat ko. Hinihingi ko na yung tulong ng Diyos. Bakit ba? Bakit ba? Kasi yung prayer, ano yan link that connects us with God. Oo, di ba? And a day without prayer is a day without blessing. Yan po gusto natin. Magkaroon tayo ng pagpapala sa ating buhay, sa ating pangatawan, malayo. Ibang, sama sa panalangin, Lord, layo niyo po ako sa sakit, ilayo niyo po ako sa mga masamang pangyayari. Can you imagine if before you start the day, you have this prayer, ay laki po ng epekto nito sa ating buhay. At take note, sometimes will take 30 seconds to a minute to do this. Hindi po mahaba po ito. Kung kaya nyo 2 minutes, better. Before you get out of the bed, pray.
Si Jesus nga nag-pray di ba? Sabi nga sa Bible, before daybreak the next morning, Jesus got up and went out on an isolated place and prayed. Si Jesus na po, just na yun, nagpe-pray tayo pa. So, kailangan natin mag-pray. Kung hindi nyo po ginagawa to, start doing this. Example, yung parang pagising mo, good morning, Lord. Today's a new day, a chance for a new start. Yesterday is gone. And with it, any regrets, yung mga mistakes, failures, and Iwanan mo. Lord, I give it to you. It's a good day to be glad and give thanks, and I do, Lord. Parang siya mo, Lord, thank you for today. A new opportunity to love, to give, and be all that you want me to. Hindi nyo po kailangan sundin yung prayer na sinabi po ni Mama Belit. Ito po, when you talk to God, this is simple. Talk to God as if He is your Father. Lahat And po tayo. He is really your Father. Lahat tayo nagkaroon tatay. Can you, Lord, salamat po sa araw na ito. Tulungan niyo. You just mean it from your heart. Hindi nyo kailangan ng memorize words or script. Just talk to God and I promise you it will make a lot of difference. At wag nyo namang pabayaang ikaw lang makipag-usap. As you read the Word of God, let God talk to you as you read the Bible. Number 2, pagkatapos yung manalangin, take note nakahiga ka pa. O, nagagawin mo? And after that, drink 1 to 2 glasses of water. Diba? Dali, dali ulit. After- Pagka-pray ko, iinom ako ng tubig. Sana kukuha ng tubig. Alam mo, ang ginagawa namin, meron na kaming lalagyan ng tubig sa tabi namin. So, sa gabi pa lang po, naglalagay na po kami, nalalagyan ng tubig sa tabi po ng aming kama. So that, pagbaba namin ng kama, pag upo, inom ng At ang tubig. sabi, healthy daw kapag lukewarm. So, naglalagay namin parang thermos na nilalagyan ko na ng hot water. Yung pagising ko, lukewarm na siya. So, alam natin sa ating mga pinag-aralan, di ba, na maraming benepisyo ang pag-inom Many ng weeks tubig. ago, pinag-usapan na natin 9 Oo. benefits of drinking water. Di namin kaya yung discussion, pero alam niyo po yun. So, maraming tao, gustong uminom, nakakalimutan lang. Ito po yung technique na tinuturo namin habit. Pagbangon, makikita mo na yung tubig yun, iinom ka, huwag kang tatapak sa kwarto mo, yung baba ng kama, hanggat di mo naiinom yun. So, doon pa lang ko, panalo ka na. 1 to 2 glasses before you go with your day, ang laki daw po ng epekto physically sa ating buhay. At siguro, yung iba ginagawa to, or yung iba before or after. Number 3, Number three, ito na. before you take a shower, exercise. Pero yung iba, hindi maka-exercise pag hindi nag-shower. Kung ano yung mas komportable sa'yo, ang tanong, kailan ka ba huling nag-exercise at So, pinagpawisan? ito po, marami sa atin gusto mag-exercise. Kailan? Hindi ko alam kung kailan. Ito po yung sinasabi namin na kung gusto niyo mag-exercise, isama niyo sa schedule. Schedule. Sabi sabihin pa, pagbaba ng kama, kung kaya mo mag-exercise, iba naman gusto maligo muna. So, maligo, it's all up to you. Then, exercise. Kasi po, sweating. Okay? Hindi namin kaya i-discuss po ito, pero napakarami pong benepisyo ng pagpapapawis. At ito po, 3 na tong technique na to. Libre po lahat na walang bayad. Oo, tsaka alam mo, yung iba parang ayaw pagpawisan, pero tandaan nyo po yung sweat po often accompanies physical exertion. Hindi ka pagpapawisan pag di ka gumalaw-galaw, di ba? So in many cases, exercise translates into a number of health benefits, including nagbo-boost ng Lakas ka. energy, nagme-maintain ng healthy weight, Kaya nagde-defend ka. against many diseases, Ayan. and health conditions, including yung mood mo. Mm-mm. Minsan, Hindi ka nakikita nabognotin. mo, tsaka, ay, naku, wala ako sa mood. Hindi, dapat lagi ka nasa mood. Promoting good sleep. Ayan, kasama. So, 3 yan. pa lang po, napakasimple. Ito pong 3 ito, pag ginawa nyo, promise mo will make a lot of difference in your physical health. Number 4. Number 4, during and after exercise, uminom ka ng 1 to 2 glasses. Iinom of na water. naman! Kasi napaka-importante talaga ng tubig eh. Alam mo ba yung tubig, pati sakit ng ulo mo, Totoo po. mawawala May pag-aaral po, halos lahat daw po ng sanhi o cause ng sakit ng ulo, migraine, sakit ng ulo, vertigo, Kulang sa tubig. major reason, kulang ka sa tubig. Yes, kaya pagkatapos mag-exercise, rehydrate again. Dahil during exercise, marami ng fluid ang nawala sa iyo eh. So mag-replenish ka. So, totoo po yun. Ah. So, please, bakit kailangan mo muli ng tubig? Kasi usapan po, at least 8 glasses of water a day. Eh kung di mo schedule pag ina, mamaya nakadalawa 3 ka lang. Ito po, napansin naka-4 na ba tubig na kayo. Yes. Ang ganda po dito. Okay, tutuloy po natin ang ating pag-uusap. Magbabalik pa ang tulong ko para sa maglumad. Huwag bibitin. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo,
Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo Global. Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan lamang muna tayo sa hair tips mula kay Jane Magansya ng Jane Rockstar Salon. Jane! We must treat other people well and make the Spirit of God dwell. But don't forget to give yourself attention. Like giving your hair a different version. We must treat other people well and make the Spirit of God dwell. But don't forget to give yourself attention. Like giving your hair a different version. Let your voice be heard by the way your hair speaks. Jane Rockstar Salon. Yes, you can be home. Ayan, tuloy na natin ang ating usapan. Ang sabi natin, ano-ano mga dapat gawin para maiwasang magkasakit at magkaroon ng malusog na pangangatawan. Sa ating episode na Tips for Healthy Living. Ito po, pag ginawa nyo, simple at marami dito, libre, gaganda po ang inyong pangangatawan, malalayo mas kayo sa sakit. Review tayo. Number 1. Okay, number 1, before you get out of bed, pray and read the Bible. Una, pray. Okay, number 2, after you pray and read the Bible, drink 1 to 2 glasses of water. Alam na natin yan, di ba? Yung 9 benefits of drinking water in the morning. Okay, number 3, pagkatapos mo na uminom ng tubig, Oo. pwede ka maligo o pwede ka mag-exercise. Depende kung ano yung una nyo gusto gawin. Pero importante, mag-exercise. Yeah, Okay, yun po before importante. At mag-shower. So before you take a shower, mag-exercise. It's truly great thoughts are conceived while walking, sabi po yan. Diba, It's pwede Jane. walk, pwede. So it's all up to you, basta mag-exercise. Number 4. Number 4, during and after exercise, drink 1 to 2 glasses of water. Kasi po gusto natin maka 8 glasses of water every day, at least, yan po ang technique. Number 5 na. Number 5, after taking your shower, eat healthy. Yan. So pagkatapos mag-exercise, mag-shower ka para refresh ka. Now, ang gagawin mo pagkatapos mag-shower, eat, but don't just eat. Eat healthy. Ito po yung napaka-importante. Alam niyo bang, marami sa sakit na nararamdaman natin sa ating katawan ay dahil sa mga kinakain natin. Meron pong mga pagkain nagpapasakit ng katawan at may mga pagkain nagtatanggal ng sakit ng katawan. May naalala nga ako sinabi ng isang quotation na your food is your medicine. Pero meron naman dito na you are what you eat. Totoo yan. Diba? Kung masakit ang katawan na palagi, malamang may kinakain ka nagpapasakit. Pag hindi masasakit ang kasukasuan mo, malamang may kinakain ka hindi nagpapasakit. Pero may kilala ko kahit bawal kinakain. Oh, Kasi yun po ang problema. sabi niya, may gamot naman daw. Yan po palagi reason na yung napakaraming may edad na. Okay lang yung may gamot naman. O, sige, magtiyaga ka, magtiis ka sa sakit. Kaya maraming maga sa ating katawan, na kaya parang butika na yung bahay sa dami ng gamot. Diba? At ito problema, nagsisimula yan sa mangga, sa bukol, kumisa, nagiging cancer, kung ano-ano na po magiging resulta yan. Simply because hindi tayo kumakain ng healthy. At isa sa pinaka dapat iwasan ay Ito. pagkain ng asukal. Lalo na Kasi, po. Sige nga. Diabetes that will lead to other sicknesses. Walang namamatay daw sa diabetes, pero meron namamatay sa komplikasyon. Totoo po yan. Pag kumakain daw po tayo ng asukal, pwede din ito maging cancer. Kasi po sa pag-aaral, sabi nga po sa inyo, itong mga tinuturo po namin sa inyo ay resulta ng aming research at pag-aaral. At ito yung mga bagay na natutunan namin, ina-apply namin sa aming buhay dahil ayaw po namin magkasakit at gusto namin humaba ang aming buhay, yun din pong gusto namin sa inyo. So kung kaya niyo pong magbawas, hindi po natin matatanggal ang asukal sa ating buhay kasi maraming pagkain talaga may asukal na. Bawasan po natin ang pagkain ng asukal. Pwedeng mag-ingat sa only rice, di ba?
Yung rice, okay, pero yung unli, mas delikado yun. So ito po, diba? basically, between rice and bread, ingat po, mas maganda daw kumain ng rice kesa sa bread kasi yung bread po, konti lang, madali ka magutom, kakain ka uli. Unlike ang rice, mas matagal. Another technique po, lately natutunan namin, kung gusto niyo kumain talaga ng rice, huwag kayong kakain ng rice sa bagong luto. Ha? Di mo masarap yun? Kumain kayo ng rice, magluto kayo ng rice, ilagay niyo muna sa ref. Oo, Tapos, i-freeze. i-freeze nyo. Pagkatapos, ilabas nyo, iinit nyo. Base po sa pag-aaral, bumababa daw po yung sugar content nung rice pag nilagay sa ref, nagbabago daw po yung chemical composition. Base po sa pag-aaral namin, yan po ginagawa namin. Luluto po kami, kakain kami galing sa ref. Iinit po namin. Pag kinain parang bagong luto rin naman. Pero po, nakakain ka ng rice, pero kukunti ang sugar na magpapasok sa iyong katawan. Try that. Subukan. If you don't believe that, ask Google, mag-research po kayo, magtanong kayo sa doktor. This is latest na pinag-aralan po, scientific. Number 6, during or while eating, para maka-8 glasses ka, uminom ka ng 1 to 2 glasses. Ayan, naka-anim ka na. Basin niyo po, ito po, pag ginawa niyo ito, makaka-8 to 10 glasses of water kayo. Promise, water alone will make you healthy. Kaya po, itong mga tinuturo namin sa inyo, gawin nyo, promise, 8 to 10 glasses a At day. kung kumakain tayo ng 3 beses isang araw at umiinom tayo ng 2 basong tubig, di 6 na yun. 6 na yun! Kung minom ka ng 2 bago ka gumising. Kota na. Et na, et. Kung mag-uho ka pa somewhere, 10 na yun. Kota ka na. At tuwing kakain, maglagay ng 2 basong tubig para alam mo na na. Naglagay mo na agad. Gagawin mo na yun. Yung po yung mga technique, kaya po habit po ito. Number 7. After eating, learn something new. Pwede kang magbasa, read a book, or learn something. Watch a video. Yung po ang ginagawa ko po, personally, pagkatapos ko pong kumain, it's either I read a book, I read the Bible, o kaya I watch a video na may matututunan po ako, learning video, motivational video, kasi po importante, everyday we learn something na pwede natin i-apply sa ating sarili o i-share sa ibang tao. Ang mundo po ay isang university. And everyone in it is a teacher. So make sure when you wake up in the morning, you go to school. Sabi ni TDJ. Yan na. So ang tanong, when was the last time you studied? Aming suggestion, you study every day. 10 to 15 minutes reading a book, watching a YouTube video, motivational video, promise po will make a lot of difference in your life. Never stop learning because life never stops teaching. Totoo yan. Okay, number 8. Number 8, during the day, take a nap. Yan, ito po. Alam mo, importante yung short afternoon nap. Bago ako magpatuloy, Mama Billy, alam niyo po, many years ago, ibang pananaw ko sa siesta. Nadinig niyo ba yung salitang siesta? Sabi nila, masama yan, tatamarin ka ba? Lately, marami na pong pag-aaral that taking a short nap is so much beneficial to all of us. So makinig po kayo mabuti. If you're not doing this, please do it. If you're doing it, do it right. Kasi po, may mga maling paraan. Paano to? Makinig ko. Hindi tulog ha, nap lang. A nap is a short afternoon nap and can help you feel less sleepy and lead to improvement sa mood mo, alertness, reaction time, shorter memory, focus, concentration, tsaka mas malakas ka. Kasi pinag-aralan po to ng mga doktor at scientific. Pero, lilinawin po natin ha, iba po ang nap sa sleep. Lilinawin po natin ha. So, gaano ba katagal ang nap, Ma'am Abilene? Alam mo, sabi ni Dr. Gulliver, yung short nap should be ranging from 10 to 30 minutes lang. Get nyo? Oo. A power nap that lasts 20 to 30 minutes is usually ideal. Pero sabi nga, it's long enough to give you all the benefits of sleep without leaving you feeling groggy when you wake up. Kasi pag mahaba, baka groggy Yung ka po na. ayaw namin mangyari. Expression ba yan? Nag-nap kayo, naka-2 oras, kaya pag-gising niyo pa. Oo. Hindi po yun ang nap. Tulog na yun. Tulog na yun. So, ang gusto lang po namin, nap, gaano katagal? As short as 10 minutes to 30 minutes. Kasi daw po, yun po, kaya na pong i-revive ang pagod, antok nyo, and you'll be revitalized, energized. Energized. So, later part ng araw, afternoon, pag kayo po ang nag-nap. Kaya po, baski sa opisina, pwede nyo gawin pa, meron kayong 12 to 1 o'clock break. Eat 30 minutes, and take a nap for 30 minutes, I promise po, you'll be energized for the rest of the day. Sabi nga, meron daw downside yung longer naps, no? Oo, sleep meron na yun. Eh. Oo. Producing more sleep inertia.
that drowsy feeling you experience when you wake up. So if you go through a whole sleep cycle, you're more likely to feel like parang groggy ka na. Kasi hindi naman sleep yung gagawin mo, nap. So, inaral po yan, ha? So, pag yan po ginawa nyo, ang dami pong magandang pagbabago sa inyo, mga tanong. Okay, mamaya tutuloy natin yung usapan kung ano-ano ang dapat gawin para maiwasang magkasakit at magkaroon ng malusog na pangangatawan. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa maglubad. Huwag bibitiyo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa maglubad. Vic Garcia po. At Avelyn Garcia. At syempre, tutuloy na natin ang pagsagot sa Ang ating tanong na ano-ano ang dapat gawin para maiwasang magkasakit at magkaroon ng malusog na pangangatawan. sa ating episode na Tips for Healthy Living. O review lang po tayo sa na-discuss na natin kanina. Number 1. Number 1, before you get out of bed, pray and read the Bible. Number 2, after you pray, drink 1 to 2 glasses of water. Number 3, before you take a shower, exercise. Number 4, during or after exercise, again 1 to 2 glasses of water. Para ma-hydrate. Number 5, after taking a shower, eat healthy. Number 6, during or while eating, drink again 1 to 2 glasses of water para yung 8 to 10 glasses of water nating kota, maabot po natin. Yes. Number 7, after eating, learn something new. Read the book, watch a learning video. Okay, number 8, during the day, take a power nap. Take note, power nap po, hindi po sleep, ha? 9. Number 9, after 7 p.m., no more food na, di ba? So, tigil na. Yung dapat po ang last meal nyo is 7 p.m. Okay. Yes. Oh, kasi base nga sa pag-aaral, 3 hours daw to digest the food. So may panahon ka pa para ma-digest yung ating Kasi pag hindi po natin na-digest yung ating kinain, ay magiging sugar po yan. Ito po yung nagiging sanhi ng ating pangangatawan na nagkakaproblema. Kaya nga po, palagi po namin sinasabi, kung pwede po, last meal na pong 7 o'clock, base po sa pag-aaral ng napakarami pong scientific yan, makakatulong po ito para maging mas malusog ang ating pangatawan. Kung gusto niyo mag-unawaan po lalo ito, pwede po kayo mag-search intermittent fasting o magtanong po kayo sa mga doktor kung ano yung tamang para kung kailan dapat kumain at kailan huling dapat kumain at malalaman niyo po may tama at tamang panahon at dami ng pagkain na dapat ginagawa para tayo maging malusog. Tsaka depende pa yun sa kinain mo, di ba? Paano kung medyo mahirap i-digest? Ako, mas mahirap yan. At kapag hindi natin na-digest, ang ganda ng sinabi ni Sir Vic kanina, madami itong mangyayari sa ating katawan na makakasama, no? Kaya marami sa atin may diabetes at may iba pang Okay, so napaka-importante po na last meal before 7. Okay, tip number 10. 10 naman, before you sleep, take a shower naman. Yan. Para maganda at malinis ang pakiramdam. Makakatulong din ito para makatulong tayo ng mabilis. Totoo nyo din po yan na isa ho sa para maging malusog po tayo, meron tayong tamang panahon, tamang haba ng panahon na pagtulog. At napaka-importante po pagtulog. Pag hindi po tayo nakakatulog ng maayos, nagkakaroon po bumababa ating immune system, magkakasakit po tayo, nagiging problema yan. Kaya napaka-importante po yung pagtulog at sa oras ng tamang pagtulog, normally po sinasuggest, 10 o'clock dapat natutulog na po tayo. Kaya nga po dapat lagay niyo po yung mga habit na yan dahil po yan makakatulong para maging mas maganda ang ating physical condition at malalayo po tayo sa sakit. Malinaw po yan, ha? Number 11, after you take a shower, ay nako, hug your loved ones and pray with them. Totoo po yan. Isa pong napakagandang bagay. Huwag niyo pong babalik rin, ha? Don't hug your loved ones and take a bath. Kasi baka buong araw po kayo hindi nakapaligo. So, mag-take a bath muna kayo para pag-hug niyo na yung loved ones po, maganda po ang inyong magiging pagkasama at fellowship at you pray with them. Bakit po? Napaka-importante daw po, base sa pag-aaral na maraming scientific findings po, na pag yung hug daw po ay nakakatulong para ma-release po tayo, makalma tayo, at pagkalmado po tayo, di tayo stress, malayo po tayo sa sakit. Saka mas madaling makatulog. Mm-hmm. Oo, di ba? Ako pagkayakap ko yung asawa ko, dali ko matulog. Hugging kasi improves sleep. At hindi lang yan, ha? Napansin nyo, gentle touch is known to regulate our sleep.
as it lowers levels of hormone cortisol. So, napaka-importante. Ito, inaral po yan ng mga scientifico. May mga chemical daw po na didevelop sa ating katawan pag tayo ay may kayakap. Kaya lang, sir, paano kung wala akong kayakap? Wala akong asawa, wala na anak ko. Diyan po papasok si Huggy Bag. Kaya nga tawag doon, Huggy Bag. Ibig sabihin po, it's a stop point na pwede nyo hug anytime you need a hug. Okay? At hindi lang po sa bahay, paglabas nyo, may bag din kayo. So, yung po ang purpose ng Huggy Bag. At kung interesado po kayo, available po yan sa Amazon. Type nyo lang, Huggy Bag. Hugging reduces stress, nurturing touch, produces higher level of oxytocin receptors and lower levels of cortisol in brain regions that are vital for regulating emotions. Nakita nyo po yung mga tip na binigay po namin sa inyo. Ang simple, walang bayad. Pwede pong maging maganda ang buhay nyo pag ginawa nyo. Pero pagkatapos ng hug, mas maganda po you pray together. Oo, kasi nakaka-nurture daw ito ng culture of faith at ang trust natin sa Diyos. Kasi po pag kayo nagpe-pray po kayo together, nagkakaroon po kayo ng bonding. Ito maganda, hindi lang physical bonding, hindi lang emotional bonding, nagkakaroon kayo ng spiritual bonding, which is very important po, lalong-lalo na kung dumadaan kayo sa difficult times o marami kayong problemang pinagdadaanan. Yes. Kung wala naman, maganda rin po to dahil po kahit wala kayong problema pinagdadaanan, nakakapag-bonding kayo. Ibig sabihin po, nag-i-improve ang inyong relasyon. Pag nag-improve ang inyong emotional relationship, gaganda rin po ang inyong physical condition. And group offers, ito yung, alimbawa, di ba, you go with the group, with your family, nakaka-offer daw po ito ng comfort. Lalo na sa mga difficult times, di ba? And reminds everyone that they are not alone. So, magandang... Lalo-lalo na po, maganda rin po itong epekto sa inyong mga children. Anak, sa inyong mga apo. Bakit po? Habang nananalangin po kayo, natututo rin sila manalangin. Nag-grow po sila spiritually. At naisip po nila na maganda pala tong bagay na to. At pagdating ng panahon, kahit wala na kayo, gagawin naman po nila itong bagay na tinuro nyo sa kanilang mga anak. Kasi parang nagbibigay ng example, di ba? And grow spiritually stronger. Number 12. Number 12, ito yung napasakalihan na namin kanina. Before 10 p.m., you must be in bed to sleep, no? And mas maganda kung meron kang 8 hours sleep, di ba? So, napaka-importante daw po, kung wala kayong specific time to sleep, sinasuggest po ng mga doktor, mas maganda matulog between 10 to 11. So, the earlier, the better, 10. Para by 11, tulog ka na. So, napaka-importante po, you should be at least in your bed by 10 p.m. Ibig sabihin, nagawa nyo na lahat yung mga sinabi po namin sa inyo bago mag-10 para you're ready to sleep. Tsaka ano to, best time talaga sa inyong heart health. No? According kasi ito a new study from United Kingdom, if you want to protect your heart, get to bed between 10 p.m. to mga 10:30. No? At ang expert says, having a consistent bedtime routine as well as exercising and eating at the proper time can help you fall asleep at a healthier hour. Nakita niyo po lahat po na pinag-usapan natin, nagagawa niyo naman, gagawin lang natin sa tamang panahon. Alam niyo po, maraming mga research na pinag-aralan dito na kung paano nakakatulong ang lahat ng ito para po sa ating kalusugan. So, para mabalikan po natin, ulitin po natin lahat ng tips na binigay po namin sa inyo. Number 1. Before you get out of bed, pray and breathe. Number 2, after you pray, drink 1 to 2 glasses of water. And then, number 3, before you take a shower, exercise. Or bahala ka na kung ano yung order niyan. Number 4, during or after exercise, drink 1 to 2 glasses of water. Number 5, after taking a shower, eat healthy. Importante yun. Number 6, during or while eating, drink again 1 to 2 glasses of water. Para mag-gota ka na, di ba? Number 7, after eating, learn something new. Read a book, watch a learning video. Number 8, during the day, take a nap. Or power nap. Number 9, after 7 p.m., baka pwedeng wala na munang kain. No more food. Number 10, before you sleep, take a bath or take a shower. Number 11, after you take a shower, hug your loved ones and pray with them. At number 10 po, before 10, Number 12. Number 12, before 10 p.m., you must be in bed ready to sleep. Yan. Mas maganda kung meron tayong 8 hours sleep. Ako sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na papaganda niyo buhay at ng mga mahal sa buhay. Closing prayer tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala niyo sa amin na ingatan namin ang aming katawan because of the temple of holy.
Holy Spirit. Dalayan ko po sa lahat ng nanonood ng programa ito, makita nila at magawa nila itong mga bagay na to na parang lalong humaba ang kanilang buhay at makatulong sila sa napakarami. Gabayan niyo po kami, bigyan mo kami ng wisdom, Panginoon, kung paano namin pangangalagaan ang aming katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong sa inyo ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin pagkasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, Ate Garcia. Ako lang po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo.